makakausap po naman natin at kasama na po natin dito sa studio ang political analyst at kilalang kritiko ni Vice President Leni Robredo na si Professor Antonio Contreras. Good morning, sir. Good morning, Thank you for coming this time. Ilang beses po tayo naputol yesterday. Okay, tuloy po natin yung ating pinag-uusapan kahapon. Isa nga ho kayo sa mga hayagang nagkokomento sa social media tungkol nga po dito sa Naga Leaks. Sa tingin nyo ho, gaano katotoo at kailangan ba talaga naming maniwala ng taong bayan, lalo na kung anonymous vlogger ang nanggaling ito? Alam mo, ang tingin ko kasi dito, dapat hiwalay natin yung usapin ng anonymity sa truth. Okay. Kasi hindi naman porket anonymous, wala nang katotohanan. Maaring may dahilan kung bakit ito ay anonymous. Although ako personally, mas maganda kung ihahayag nila ang kanilang identity. Pero sabihin na natin na anonymous yun. Ang tanong dito, totoo ba? So, pwede natin pagdudahan, pero ang tanong kasi dito, ano yung nalalaman ng mga tao sa Naga mismo? Kasi ang tingin ko, ang gumawa nito, parang maraming alam. Ang level of detail, ang mga personality na nababanggit, ito ay mga tao mismo sa Naga City. At ang mga feedback na nakukuha ko sa mga kaibigan ko sa Naga, ay nagpapatunay na sila din mismo, alam nila na kumakalat na itong mga kwentong ito noon pa man. Pero dito po, pag sinabi yung kumakalat, pero wala ngang ebidensya, hindi ho ba ay mas kapanipaniwala at unfair naman ho sa side po ng mga Robredo na walang dokumento or walang na magpapatunay nga na totoo itong mga sinasabi, evidences? Tama kayo doon. Dahil nga ito ay, sabi nga ng isa, ito talaga sa larangan to ng politika. This is matasabi nating subversive in a way. Kasi hindi mo ini-expect na itong mga tao sa likod ng We Are Collective will behave according to our expectations. Hindi ito usaping legal, usaping itong political. This is political war. And therefore, they are using the social media as a vehicle para labanan ang natikikita nilang dapat labanan. So, hindi mo expect na mag-follow sila ng rules. Madali naman meron din naman tayong paraan para sila ay usigin in the future kung libel ba talaga ang sinasabi. Ang nakakapagtaka nito, ang katahimikan mula sa mga Robredos, na they have to respond. They have to directly answer the accusations and allegations. Dapat yun ang gawin. Hindi balita ko kasi ngayon ay mukhang tinake down na yung site ng We Are Collective sa Facebook. Okay. Pinabagsak na, minas report na. So ganun, lalo tuloy nakikiliti yung taong bayan. Bakit ba ganun? Ibig sabihin baka may totoo. At saka mismong yung mga voters kasi mismo mga citizens, marami akong kaibigan, doon ako nag-aral. Matagal na akong wala sa Naga, 1978 pa wala na ako doon. Pero siyempre, may mga kaibigan ako doon na with social media, nag-uusap kami. And marami sila mga pinapatotoohan na mga aligasyon na matagal na nilang alam, kaya lang hindi sila nagsasalita. Dahil unang-una, maaring takot. Pangalawa, dahil ayaw nilang naging popular brand kasi si Jesse Robredo, mga Robredo Parang it's a popular brand. It's almost political blasphemy. Para atakihin mo sila So, therefore, you do not attack a popular brand. So, parang yun ang kanilang mga sinasabi. Ganun po, kaya hindi nagsasalita or ngayon lang ulit lumalabas itong ukol po sa Naga Leaks? Ganun ho ba yun? Well, siguro, ewan ko, siguro dapat pag-aralan kung bakit gano'n. Parang may nagkaroon ng Code of Omerta na parang alam naman ng mga tao pero hindi na lang pinag-uusapan sa mga tao sa Naga. Pero ngayong nailabas na sa Naga Leaks, na alam ko parang suspecha ko ito mga taga-Naga din itong mga to, yung gumawa nito. Alam din siguro nila kung ano mga detalye. Unti-unti nakikili para itong langgam na yung nahalukay mo na So, it is starting a move where people now talk. Professor, ang ngayon, after lumabas nga itong Naga Leaks, ang sinasabi, ang hamon ngayon sa kampo po ni VP Robredo ay maglabas ng pieces of evidence na parang na sinasabing hindi totoo ang mga ito. Pero ang hamon din ng kampo ng mga Robredo ay kung sino ang naglabas, kayo maglabas ng ebidensya. Well, nasa part 1 pa lang naman tayo. Meron pang 4 na parts. 4 more parts. Oh, yes. This is a 5, well, according to the We Are Collective, this is a 5-part expose. Okay. Nasa part 1 pa lang, wino-warm up pa lang daw tayo. Yung nililay pa lang nila yung basis.
ng kanilang argumentation. So marami pa tayong abangan. Kasi, so at this point po ay baka sa second, hindi third, natin fourth, fifth doon nila ilabas well, ang panawagan ko rin to cabinet doon sa mga nasa We Are Collective. Sana naman be fair. You know, you are making accusations. Kahit ako, pag akong inakusan ng ganun, I will demand. Wag na muna natin sabihin na lumabas kayo, maglantad kayo, karapatan nyo yan. Pero to be fair, maliban sa pagpangapangalan ng mga tao, dapat maglabas kayo ng mga dokumento, madali namang i-scan, madali ipakita yung mga katibayan, pictures, photo, mga documents, para mas lalong kapanipaniwala ang sinasabi. Isa rin po sa lumalabas ngayon, isa po kayo sa pinagbibintangan Oo na nga. nasa likod ng Nagalix. Oo, actually sa totoo lang natatawa ako kasi meron pang mga tumatawag sa akin, meron pang nag-interview sa akin kahapon na ako nga daw ang #1 suspect sa Naga City. Alam nyo, kilala ko ng mga kaibigan ko. Ako, kapag ako ang maglalabas, hindi ko itatago ang sarili ko. Pangangatawanan ko, sapagkat hindi ako ganun. Pangangatawanan ko, haharap ako, sasabihin ko na ako yun. Hindi ho ako ang nasa likod ng We Are Collective. Taga-Naga po ako, o taga-Buhi, pero matagal na akong wala sa Naga. Ang daming detalye doon na hindi ko alam. So siguro, ang mas makakasabi kung totoo yung mga naandun, mga mismong taga-Naga din. Ako matagal na akong wala sa Naga, so ang dami doon nagugulat ka, ganito pala to. Meron pa, hindi ko nga alam na meron palang Isla Season eh. Na iba pala ang pangalan. Iba pala palang pangalan, ng Isla hindi ko alam Season. yan. May idea ho ba kayo kung sino ang anonymous vlogger na ito? Hindi ko alam kasi pero kwento-kwento sa inyong, ang suspecha ko lang siguro, ang suspecha ko lang taga doon din. At baka nga kasama nila. Kasi ang daming detalye daw na alam na hindi alam ng kahit sinong kampo. So maaring taga dati rin sigurong tauhan ng mga Robredo o kasama nila. O baka nasa loob nila rin ngayon. So hindi natin alam, pwedeng ganun eh. Kasi ang dami, ang detalye, the level of detail. Sabi ng isang kaibigan ko, kahit to yung paggamit ng nickname, yung nickname niyo nakakaalam lang nun, yung mga tao sa loob. Mga ganun daw eh. So with this, ano po ang dapat na maging aksyon ng kampo ni VP Robredo para nga pabulaanan ito kung talagang sinasabi ho nila walang katotohanan lahat ito? Well, alam niyo, kung walang katotohanan naman talaga yan, di manatili kayong tapat sa inyong sinasabi. Kung walang katotohanan, ay di talaga, lies will always come in, but lies will reveal themselves. Diba? Ganun naman yun eh. Kaya, pagpapatulan mo ang kasinungalingan, ano yan? Di wala. Para sa akin, dapat katulad yan, itinitake down na yung site. Sa tingin mo naman kaya, mapipigil nun yung pagsasalita ng mga tao. Hindi naman, hayaan mo sila magsalita and let the democratic discourse and the dialogue, reveal the truth. Ganun lang naman yun. Ngayon kung makahanap sila ng kaparaanan na kilalanin itong mga taong ito, hindi sa kasuhan nila. Professor, bilang isang political analyst, masasabi po bang political survival ang umanay pakikipag-ugnayan po ni Secretary Robredo sa weteng at droga? Kung totoo man po ito. Well, kung totoo man yung aligasyon na prinotektahan ni Jesse Robredo ang droga at weteng, bahagi lang siguro yun ng pangkaraniwan sa politika ng bansa. Kasi kung nangyari man yun, kung totoo man yun, hindi natin sinasabing totoo, pero kung totoo man yun, hindi naman kakaiba yun eh. Hindi lang naman Naga ang mayroong ganun. Ang daming lugar sa Pilipinas na ganun. Kaya nga, may nagsasabi na nauwi na tayo sa narco-politics, hindi ba? So, hindi yun parang hindi pangkaraniwan eh. Na may koneksyon ang politika sa droga at weteng. Yun lang naman masasabi ko doon eh. At bilang isang political analyst, isang professor, and not because against sa VP Robredo, itong Nagalix o yung mga ganito pong mga akusasyon, paano ito dapat tanggapin ng taong bayan? Kasi nga nalilito sila, should we believe or wala, deadmahin na lamang ito? Kasi talagang very powerful pag ginamit mo ang social media. Sabi ko nga, ang magiging barometer dito doon sa mga hindi taga-Naga ay pakinggan nyo yung mga sinasabi ng mga taga-Naga mismo. Kasi itong mga kwentong ito, hindi lang naman ito ngayon lang lumabas eh. Matagal na to na may mga bulong-bulungan, ganyan-ganyan. Tanungin natin ng mga taga-Naga, mismo sila ang dapat magsabi, ano ba talaga? Kasi ang iba naman dito, matagal nang napag-chismisan, matagal nang napag-usapan, at ngayon nauulit-ulit. Professor, marami pong salamat sa inyong oras. Political analyst at kolumnista, Professor Antonio Contreras.
Sa ibang balita, kasinungalingan lang ayon kay Vice President Leni Robredo ang mga alegasyong inilabas ng isang website laban kay dating Interior Secretary Jessie Robredo. Pero isang dating konsehal na kumala sa kampo nila Robredo ang nagsabing totoo umano ang laman ng sinasabing Naga Leaks. Umaksyon si Patricia Manguno. Inilabas sa isang website nitong Biyernes ang artikulong pinamagatang Deception na tinatawag na ring Naga Leaks. Isiniwalat dito ang umano'y mga anomalya noong alkalde pa lang ng Naga ang pumanaw na Interior Secretary na si Jessie Robredo. Ayon sa artikulo, kinunsinti umano ni Robredo ang iligal na weteng na pinatatakbo ng kanyang kaibigang si Sunny Mercado. Ang dating alkalde rin daw ang protektor ng pamilya Rosales na sangkot umano sa droga. Palabas lang din daw ang pagiging simple ng pamilya Robredo. Pag-aari umano ni Robredo ang isang condominium building sa Quezon City pero ipinangalan sa dummy. Pero ipinagkikibit balikat lang ito ni Vice President Leni Robredo. Yung paglabas ng mga kung anong leaks yan, ito ay attempt para i-silence tayo. Hindi ito first time na ginawa. Ilang beses na itong ginawa dati. Hindi nagtagumpay. At kahit anong gawin, hindi ito magpapatahimik sa atin. Hindi sinagot ng pangalawang pangulo kung sino sa tingin niya ang nasa likod ng Naga Leaks. Sa halip, bumanat siya sa mga nagkakalat ng maling balita sa social media. Yung misinformation sa social media, tingin ko seryosong problema ito na yung access sa social media ginagamit sa pang-aabuso ng mga taong naglalakas ng loob magpahayag ng dissent. Ang mga nilalaman ng Naga Leaks, sinigundahan ng dating konsehal ng Naga na si Luis Ortega. Ayon sa kanya, ginamit ni Robredo ang posisyon para magpayaman. Ito, may dami dito naging billionaire dahil sa kanya ng mga subdivision. Yung sa Orbampor lang dyan siya yumaman ng gusto. Ay, yung mga sa Orbampor niya, nako, ang daming dilin siya. Binibili ng City of Naga sa may-ari 150 pesos, pababayaran 250 pesos. Kinumpirma rin ni Ortega ang umano'y koneksyon ni Robredo sa sinasabing drug lords sa Naga. Hindi mahuli ang drug lord, pero yung mga maliliit, yung mga drug user, yung mga nagbibinta ng... siya palaging nagkakahuli-huli. Si Ortega ay dating konsehal ng Naga City at kalaban sa politika ng mga Robredo. Isa si Ortega sa humarang noon sa appointment ni Jessie Robredo bilang DILG Secretary. Naghain din siya ng kaso laban kay Robredo pero lahat ibinasura lang ng ombudsman. Ang palasyo naman, dumistansya sa Naga Leaks. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, mas maraming importanteng bagay na dapat asikasuhin ng palasyo kaysa mamulitika. Umaaksyon, Patricia Manguno,